course, everybody knew you parang una bilang isang singer. Now, tuloy-tuloy yung parang marami ka ng project sa acting. So, we wanted to know, ikaw ba ngayon ay maka-acting na or maka-music ka pa rin? Wow! Next question, ang hirap. Wow. Siguro po talagang natututunan ko pong mahalin yung pag-arte. Kahit na before, lagi ko po itong sinishare dati na isa po siya sa greatest fears ko kasi mahiyain po talaga ako nung bata. Ngayon po, medyo, siguro po after all ng experiences sa life and yung mga encouragements na nare-receive ko from the people na I value the most, talagang na-boost po ako and mas nag-grow yung passion ko for just art itself. And I know na with singing po, nandun pa rin yung pag-arte kasi, you know, you have to sing with emotions and di naman po lahat ng kanta parang nakaka-relate ako. Pero dahil po, it's art. Part po yun yung pag-arte. Kaya feeling ko po ever since nandun talaga siya sa heart ko and mas nag-fire up po siya nung talagang nasabak po ako sa pag-arte. And lahat po ng mga nakatrabaho ko ever since, meron po silang na-impart sa akin na kung bakit mas papamahal po ako sa pag-arte. So, nandun pa rin po yung pagkanta. Mahal ko pa rin po yung pagkanta, pero ngayon, pareho na. Pwede ba yung magmahal pa? You can do both here in Maka. Yes! Opo, here in Maka actually po, makakakanta at makaka-arte. Pero how does it feel that you're given this role? Of course, it's a GMA Public Affairs program. How does it feel that you're given this project? Thank you, Lord. Talaga po. Kasi, wow. There's so much trust po. Hindi lang sa akin, but sa mga co-actors ko po, lalong-lalo na considering na mga bata pa po kami and ako po, bagong-bago sa pag-arte. Yung napakalaking tiwala po na naibigay. May kasama siyang pressure pero nandun din yung pagpapasalamat sa paniniwala nila sa amin. So, I'm so grateful po and super blessed to have all these people walk with me in this journey of discovering more about myself sa career po na to. So, sobra po akong grateful. Yeah. For my last question, why do you think people of all ages or all generations should watch Maka sa iyong perspective? Dahil makaka-relate po talaga sila. And maybe, lagi naman po yun yung sinasabi natin, makaka-relate kayo dito guys sa story. But I think it's really true. Kasi kami po mismong mga gumaganap dun sa mga characters namin. Kahit kami po, we found similarities, so many similarities po with our characters. So I believe na it only proves na totoo yung storya na ibabahagi namin, which is talaga na-experience ng mga tao. And especially po nowadays na hindi siya yung, siguro mas na doon po kami, we want to push ourselves to relate to people talaga po. So talagang totoo, makaka-relate kayo dahil lahat naman tayo may pangarap tayo sa puso natin. And alongside with that dream, merong mga struggles and challenges na yun po yung sigurong may babahagi namin sa inyo na based on a true story. Based on true stories, rather. Yeah. Thank you and good luck. Thank you po. Thank you so much, Stephanie, for answering that question. Grabe, na-inspire talaga akong mangarap. Hindi ko naintindihan yung 8. Eto na. The next question we have from Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Congratulations for Maka. Yung question ko for Marco. Hello Marco, kumusta? Tuloy-tuloy kayo ni Ashley. Ano yung pakiramdam mo na makasama mo siya ulit sa serye na to? Kasi tuloy-tuloy yung Ashley. Yes po, actually super happy po ako. Pero talagang as time goes on, marami pa rin po ako na-discover kay Ashley. Kasi
yung character niyo po dito, and if you guys don't know po, meron po kami ginagawa ring movie. Pero, ang natuklasan ko rin po kay Ashley is kung paano niya i-differentiate yung roles niya from other series, other shows. Dito sa Maka po, talaga pong every time na pupunta po ako sa set ng movie po namin, iba yung aura niya. Tapos every time naman na dito po siya sa Maka, nakikita ko na even off-cam, yung character po is nagsistay po sa kanya. And nakakatulong po yun, of course, to connect with each other. Kasi nakakakuha po ako ng energy, and of course, for sure naman po kami lahat, nagkakakuhaan po kami ng energy. Kaya sobrang gaan po sa pakiramdam na sila po yung magiging katrabaho ko. At ito, Marco, syempre bagong character din to. So, ano sa paligid mo yung dapat i-look forward sa character mo? And ano ba yung bago and something fresh about this Maka? To be honest po, nung nag-shoot po kami ng Maka, medyo iba yung tingin ko sa character ko nung una. Pero after nung first day po namin, may mga nadagdag. And ito po yung na-realize ko rin kay Marco Reyes. I-share ko rin po sa inyo na, kumbaga, nasabi ko po na si Marco Reyes is medyo nerdy, medyo may pagka-observant, pero may exception po yun. Kasi pagdating po sa love interest ni Marco Reyes, which is si Zeph po, talagang nag-iiba siya. Kumbaga, naipapakita ko na talagang para sa crush ko, gusto kong ipakita yung best self ko, gusto kong ma-impress siya. So yun po yung na-discover ko kay Marco Reyes. And sa mga abangan naman po for Marco Reyes, syempre yung conflict din po niya with his family. Kasi yung passion po niya for music is, mahal na mahal niya po yung music, pero ang isang hindrance lang din po sa kanya is yung family niya na hindi siya sinusuportahan. Pero of course, with the help of Maka Barkada, magkakatulungan po kami na ma-discover po ni Marco Reyes na talagang ipagpatuloy kung saan po siya passionate. At ito, karamihan ng mga kasamahan mo is parang technical new sa industry, sa acting. Pero ikaw, syempre, bata pala nakikita ka namin umarte. Ikaw ba, marami ka na nakatrabaho sa industry at saka simula pagkabata. At so far, ano yung mga natutunan mo simula pagkabata na pwede mo ma-share sa mga kaitaran mo? Kasi, syempre kahit pa paano, medyo patikan ka na dito. Hindi naman po. Parang, kumbaga, I believe na life is continuous learning po. So, hindi naman po. Tingin ko, marami pa rin po akong matututunan kahit sa kanila. Pero, kasi ngayong magkakasama po kami, feeling ko parang ang gagaling po nila, nagagampanan po nila yung mga roles na kung paano po talaga nila dapat gawin. And nakaka-relate pa rin po ako sa kanila and marami pa rin po akong natututunan. Pero, of course, syempre, yung siguro mga lesson over time po na napagdaanan ko rin dahil gaya mo na sabi niya, medyo matagal na rin po ako sa showbiz. Kumbaga, medyo na-build ko na po yung approach ko when it comes to acting na yun nga, to set a different version of myself off-cam and sa work po. Kasi minsan, dahil po sobrang close na po namin, nabuo na po yung bonding namin, may mga times na baka nakakalimutan po namin na nag-work po kami. So, ayun lang din ang parang maibabahagi ko sa kanila is to be aware of everything, to be aware of the role. And kapag ka sinabing on-set, kapag sinabing action, mag-iiba talaga yung character and yung mga nuances po, mas magiging related po talaga sa kung sino po yung character na ginagampanan po namin. Thank you, Marco. Congratulations. Thank you po. To be young and in love, ang sarap talaga maging bata. Yes, next question! We have, parang tanda ko. Mr. Neil Ramos of Tempo. Hi, good afternoon. Ang question ko kay Sir Romnick Sarmenta. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. I understand you also teach in real life. Yes, sir, I do. Could you share a bit about that? Para lang sa kalaman ng lahat. Ano yung tinuturo? Saan tayo nagtuturo? I teach in Trinity University of Asia, all levels of college students in the Department of Media, Arts, and Communications. So, yung mga nagme-major ng broadcasting, tsaka yung nagme-major ng comms or communication, meron sila mga subjects sa akin from first, second, third, and fourth year depending on what's assigned to me for the SEM. So, I started teaching
2019, right before the pandemic. And then through the pandemic, yung online classes, which is the most difficult for students and also teachers alike. And to this day, so I teach every Saturday. I start this sem, my schedule is from 9 in the morning until 9 in the evening. In relation lang, no? Kasi paano mo, yung journey na yan, paano mo nadala dito bilang Sir V? May mga pinasok ko ba ng experience mo doon sa real life as a teacher, as dito sa role mo? Ang similarity namin ni Sir V, hindi ako gumagamit ng blackboard. Wala akong projections, wala akong slideshow. I have a very dynamic class. I insist on a discussion throughout the class. Ayoko rin ng 3 oras na lecture kasi nakakapagod yun, pati ko aantukin. So, 1 hour lecture, second hour usually is an activity, and at the third hour is we talk about what they got from that lecture and paano kami mag-move forward to the next topic. Comparatively dun sa senior ka na rito sa mga kasama mo, karamihan dito. Ako yata pinakamatanda dito eh. Anyway, yan. So, Ano lang masasabi mo dito sa mga kabataan? si Tita Carmen, anak ko yan. Yung sa harapan natin, ang mga kabataan na katrabaho mo dito sa show, marirelate ka ba? May masasabi ka ba tungkol sa kanila? No, I am, to be honest, not because they're all here. I am so pleasantly surprised. Number one, I found out during the first day, during our photo shoot, na first time nila magkakasama together. And usually, mga ganitong edad, medyo may testing the waters pa yan. No? Sa panahon namin, ang tawag doon pataas ang ihi. Diba? Titinan nila kung sino ba yung mas dapat alpha, beta. Ewan ko kung ano yung mga pinagsasabi ng mga tao yan. But I was so pleasantly surprised to see all of them getting along well. I see all of them supporting each other on the set. They're very close together. They're serious with their work. And because of that alone, taas ang respeto ko sa kanila. I look forward to going on set every time because I know I'm working with kids who have put their heart and their efforts in the right place. That's all from me. Salamat, sir. Thank you.